first quarter ng 2020, we were already ready to shoot and nagtitrain ka na rin, di ba? Tapos biglang nagka-pandemic nung first quarter ng 2020. So akala natin, di ba, 3 days lang yung quarantine. Tapos okay, one week lang. Tapos 2 years na inabot, di ba? So, during yung buong pandemic na yon, tinatry namin ng Viva na gawin siya either as baka TV series na lang, kung pwede ba daw gumawa ako ng parang ibang movie na prequel or sequel muna. Kasi po, yung original script namin talagang it's very grand, no? It's very epic. Talagang gagawa ka ng fantastic, fictional village, mag-construct talaga. It was really big in scale. So, after pandemic, hindi na siya doable sa current economy natin. So, I had to shelve that material and develop a new one that is doable but still entertaining and decent. And ayun po, ito po yung naging resulta, itong ginawa namin ngayon. As far as the character is concerned, madali kasi siyang sundan because the way it's written, madali kang mag-internalize. It's amazingly, the way it was written by Derek, it's madali kang maka-relate, kaya hindi ako nahihirapan. It's just that with the character comes with the makeup. So, yun lang yung pinaka-part na kung hindi ko talaga gusto yung project nung binasa ko, nung sinabi pa lang sa akin na mayroong prosthetics, no na kagad ako nun because I know it's hard. Imagine 2 hours akong nagbe-makeup and then the whole day naka-prosthetics, so it's really hard. But then again, after reading the script, I said, it's worth it. Isa po sa mga kaklase ni Kuya Mateo, mga kasama niya po sa trainings. So, nag-prepare po ako sa mga fight scenes, sa mga training na pinagawa ni Direk. Bukol, mga sugat-sugat. And then, before pong makast ako ni Direk sa Penduko po, tinanong niya po ako if kaya ko raw po mag-fight scene. Sabi ko, sige, Direk, kaya ko po yan. Kahit alam ko sa sarili ko na di ko pa kaya that time, pero tinanggap ko agad kasi pangarap ko po kasi talaga na makasama sa MMFF and sa mga action films. So, ayun, naghanda po ako for a month na nag-gym ako and nag-practice ng mga fight scenes. So, ayun lang po. Yun lang naman ang preparation ko for Penduko. And po, medyo mahaba-haba rin po yung pinaghandaan namin dito since si Martin, si Kuya Mateo po, nagkakasabay-sabay po kami sa training sa fight scene. And since ito po yung first time namin na sumabak sa fight scene, hindi po talaga naging madali kasi sobrang ngayon. Dahil nga po sa mga fight scene namin ni Kuya Mateo, expected ko na rin naman po na magkakaroon ng mga minor, mga sakitan and normal lang naman po yun. And expected ko naman na po yun na kahit siguro magka-blackeye ako, game ako dyan eh. Pero, ayun, pinaghandaan ko po talaga to as in, sinubukan ko pong isabuhay si Seraphine and kung paano makitungo sa mga tao. Kasi si Seraphine po is sobrang soft po niya and matulungan po siya sa mga tao. And ayun, pinaghandaan ko rin po yung katawan ko, yung sarili ko, physically, mentally. And kapag may question po talaga ako sa script or sa acting, dinidiretso ko po talaga agad kay Direk Jason Paul Laksamana po para mas ma-check po and para ma-sure na ito po yung tamang gawin pagdating po ng shoot. And ayun po. Ako po si Kurt bilang si Dumdum dito and before ko po matanggap yung character ko na I've been doing workshop po with Direk JP and the Viva po and in-apply ko lang po yung acting workshop na natutunan ko po sa character ko na si Dumdum. Like kapag nasa set na po ako, forget about Kurt, I am Dumdum now. And kapag naman po, parang hindi ko po alam kung paano ko i-deliver tong character. Kasi po, as an actor, we should be creative po. So, tinatanong ko lang din po si Direk para i-recheck kung paano po ba to Direk. Yun lang po. Ganun ko po pinaghandaan yung character ko bilang si Dumdum. Thank you po. I play the role of Wendy. So, ako ang mabait na may galing din na mag-recruit kay Penduko. So, how I prepared for it? When we had a story conference, Direk told us na kailangan, when you deliver your lines, kailangan second nature sa inyo. Kasi malalalim po talaga. So,
yun, that was the main thing that I really had to prepare for. Tsaka syempre yung character ni Wendy. So the basic like pag-analyze ng character, pag-breakdown. So yeah. Ako po ay isang duwending pula. Kapatid ko po si Domdom at si Yap Yap po. Yung batang mini-miss you. Probably how I prepared for this was probably as soon as I got the script, I got to reading. So, as I read the script, it was really interesting. Wow. So what I did, how to prepare, was that I got a mirror and I put it in front of me. Wow. And then I started reading my script in front of the mirror. So I was practicing emotions and the words at the same time. Wow. Can you give us a sample of maybe a line? Tapos haluin mo ng maigi na parang orange juice. Galing! Ang galing-galing ni Anika. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si TJ Valderrama. Please excuse my voice po, no? Opo, minsan kasi pinapag-view talaga ako as God or Morgan Freeman. Actually, may sipon lang po ako, kaya sorry po, pasensya na po. Actually, may role po dito sa Penduko is Bruno. So tulad po nung nabanggit ni Direk Paul kanina, isa po ako sa mga real life na real world pala, not real life. Real world na gangster, ka-partner ko po si Zombie, si Tugin. So, nag-prepare lang po kami. Wala ako personally, nag-prepare lang po dun sa role. Kasi nga, since gangster, siga, kunyari, bigla-bigla na lang po ako ng away, randomly. Kung nasa role. Hindi naman po. Madali lang naman po actually, kasi basically, magagalit, mako-concern, protective, yan po lang naman yung mga pinaglalaroan po ng emosyon ng aking karakter. Tsaka medyo grateful, actually hindi medyo, very grateful din po ako dahil napabilang po ako dito sa proyektong ito. Thank you, Direk. Maraming salamat po. And grateful din ako kay Mateo. Salamat dahil pinayagan mong bugbugin kita. Makaganti man lang ako sa gwapo kahit minsan. And so, ayun po. Yun lang yung mga ginawa naming preparasyon. Thank you, MJ. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. Yung character ko po dito, yung name niya is Jude. And kami yung highest earner na mga agents. Ayan. So, yung preparation namin dito, hindi naman kami medyo nahirapan sa mga scenes namin because right from the start pa lang, alam na agad ni Direk Jason yung gusto niyang attack namin. So, sinasabihan niya na kagad, ganito yung attack na gusto ko, ganito yung gusto kong makita sa inyo while doing the scene. So, yun, hindi kami masyado nahirapan because of that. So, very thankful to Direk po for that. Thank you. Girlfriend po ako dito ni Jude. Alam mo ba yun? And kami nga po yung highest earning agent po dito sa Hating Gabi. When it comes to preparation po sa character ko, hindi din naman po ako masyado nahirapan pagdating sa delivery kasi sobrang detailed po and specific ni Direk kung paano po yung gusto niyang atake na gagawin namin. And sa amin po kasi kailangan maangas kami. So, mas nag-focus po ako sa kung paano ko i-deliver yung lines and paano yung mga movements ko para magmukha akong maangas. And nag-focus din po kami sa makeup, kung paano yung ayos ng buhok namin and sa mga costume po namin. Doon po kami nagmukhang astig talaga. I played the role of Bernie. Yes, sir. Thank you, thank you. Ako po yung laging kasama dito ni Pedro Penduko and Diliway doon sa Hating Gabi. Ako po yung classmate nila na napadpad din ako sa labas na mga lakad nila. Ako po, paano ko po napaghandaan yung role ko? Minake sure ko na may connection kami ni Mateo off the screen. Para syempre, pagka pasok namin doon sa mismong eksena, smooth na, mas natural na, mas maayos na yung pag-deliver namin. Kumbaga, maibigay ko yung best ko kasi walang kahit anong harang o kaya hiya kay Mateo kasi first time din po namin nagtrabaho. No? And second, syempre, pinapakinggan ko 1,000,000,000% si Direk palagi. Kasi ayoko rin mapagalitan, di ba? Ang konti na anong gagawin ko, imamali ko pa. So syempre, itatama ko. Tsaka syempre, lahat ng kasama ko na artista po dito talagang laging at their best yung effort nila kahit anong oras kami abutin. So yun, hindi ko lang sila inilaylay. Ayun po, maraming salamat po. Like I always get, ako po yung masamang tao dito. Isa po akong estudyante ng Hating Gabi.
At lagi kong katunggali si Mateo pagdating sa training namin. Sa preparation naman po, nag-training kami ng Mateo and the rest of the cast for almost a month. And then, binasa ko yung script na this is something different for me naman. Aside from doing Viva Max, ito yung kakaiba sa akin ngayon. Para medyo... Tama ba, Papa Mateo? Di ba, no? Para medyo mellow naman tayo ngayon. But then again, having these actors or my director in this movie, sobrang nagpapasalamat na ako ng sobra doon. And I'm happy to be part of Metro Manila Film Fest again. So, ako po si Kuya Mon, isang gangster na siga. Sa itong Pedro Bendugo. Tapos si Kuya TJ ang kasama ko. So, paano po yung preparation ko? Actually, may dumating yung text, "Zombie, kasama ka daw sa Pedro Bendugo." Sabi ko, Diyos ko, paano to? Hindi ko marunong magbasa ng Tagalog. Paano to? Actually, parang 2 araw, hindi po ako natulog. Inisip ko, bakit? Anong meron sa mga script yan? So, tapos, pagdating yung script, ay wow, 3 pala yung mga scenes ko. 3 pala. Okay. Sabi ko, okay, kaya ko to. Binigsa ko yung mga script ko, tapos lahat pumunta ako sa Google para mag-translate ako. English versus Tagalog translator. So lahat ng mga scene ko dyan, nag-translate ako. Lahat. Nag-practice ako, translate lahat para naintindihan ko talaga kung anong talaga yung istorya. Tapos, may mga words din dyan na medyo mahirap mag-pronounce. Mga naalanganin, mga... Alanganin. Nanganananin? Ano? Nakalanganin. Nangalanganin. Mang ganon. Isa pa. Nakalanganin. Nakalagalin. Mga ganyan na tongue twister, meron talaga. Pero mabuti si Direk, pinalitan niya. Sabi niya, ay, mahirap yan sa zombie. Pinalitan ni Direk, yung mga mas easy lang. So, nag-adjust naman pala si Direk. Yes, nag-adjust si Direk. Para sa yung zombie, big deal yun, ha? Maraming salamat, Direk. And that's it. Isa pong gangster ako dyan. Tapos, binasa ko yung mga scripts ko para naintindihan ko yung buong istorya. Tapos, boom! Nagiging gangster ako sa show. Pati yung mukha ni Mateo, binubog ko. Lahat, pum-pum, sinampal ko. Lahat! Pero, pati yung laway, di ba? Yung laway ko. Ganon. Inuraan mo si Mateo? Pero, Mateo, di ba okay ka lang? Di ba? Walang sakit, di ba? Yarn! Ayun, maraming salamat po. Thank you for the opportunity. I appreciate it. Actually, nung ma-receive ko yung script, tsaka sobrang challenging. Alam mo kung bakit? Sabi ko, sino ba ang napangasawa ko at naging anak ko si Mateo? Sabi ko, sobrang Pinay na itsura ko. Sabi ko, siguro diwata yung napangasawa ko kaya naging anak ko si Mateo. But anyway, well, lagi naman mo namang maiinugtong yung imagination mo pag ginagawa mo na yung role mo. Usually kasi pag nagpiprepare ako kasama may tatlong may 3 dimension, mayroon yung physical aspect, psychological, sociological aspect, emotional aspect. But this time kasi yung pagkakasulat mismo ni Paul, hindi dahil sa kaibigan ko siya, kaklase ko siya, may sariling kultura yung kanyang pagkakasulat, pinifeed na nung mismong script yung paano ka magsasalita. Kasi nung una sinasabi ko, napaka-modern nung take ng pendukong ito kaysa conforme sa iba. So, ano bang gagawin ko? Ang lalim ng Tagalog and yet modern. So, ginawa kasi namin yun sa General Luna dati, malalim ng Tagalog pero modern yung pagkakasabi mo. This time, sabi ko, taga-probinsya naman ako, kaya kahit maging tunog na Tagalog na hindi ako puntong Manilenyo, susundin ko na lang yun kasi yung pagkakasulat ni Paul, para siyang may sariling probinsya talaga. So, sinundan ko na lang yung pagkakasulat and then sa character, sinabi naman niyang isang simpleng sinusunod mo lang yung destiny mo and then hindi ka masaya, hindi ka naman nagagalit. I think yung pagkakasulat mismo ni Paul ay binifeed na lahat. So, sinundan ko na lang yung preparation mostly. This was my first action film.
And siguro trivia lang, a few weeks before filming lang sa akin binigay itong project na to. And I was told that I would be parang replacing someone. So parang immediately after that, I really had to prove myself already. And I'm known to be, you know, this girly girl, kaya ko ba gawin ng isang action film? And nung nabasa ko yung script, immediately kasi kapag gusto ko ang isang script, tuloy-tuloy ko siyang binabasa. One sitting natapos ko na siya, sabi ko, feeling ko, boss, kaya ko itong gawin. So immediately, na-request ko na, pero ang nakita ko dito, kailangan ko talaga mag-training. So, after that, tuloy-tuloy na po yung training. Nag-request pa po ako ng more training from a really great coach, Coach Erwin. And from that, parang nakita ko naman po na kaya ko, medyo nagulat din ako na sa sarili ko na, uy, kaya ko pa na mag-action, or siguro, yun, it gave me confidence. And then, with regards to characters, feeling ko yung medyo flaw ko is English po yung first language ko, pero yung paulit-ulit kung kailangan sabihin yung lines, and I know it's deep Tagalog, so that's what we had to work on with my acting coach, and with the help of Direk. He was really so precise, and this is actually the second time I've worked with him. Second na ba, Direk? This is the second time I've worked with him, and yung gusto ko kasi sa storytelling ni Direk, hindi siya masyadong talky, parang yung scene itself already speaks as a scene. So, doon ka na sa scene, may kwento na siyang agad sinasabi. So, parang part ka lang ng isang malaking eksena, and you don't have to speak so much. It already says a lot just by being there. So, ayun, lahat nakakatulong. Ayun lang. Physical, mentally, emotionally, I just had to be prepared. Ayun. Sana magandahan, sana magustuhan niyo po. Ay, malakas humampas yan si Kylie sa mga fight scenes. How did I prepare? Actually, nung nabalitaan po namin to 4 years ago, nag-umpisa na yung training namin with a different fight director, si Coach Sunny. No? Nag-umpisa kami doon, nag-research po ako ng iba't ibang mga Arnis instructors, Kali instructors, Pikiti Tirsha instructors, all Filipino martial arts. Nag-uumpisa kami doon. I trained in Cebu for a while. I trained here in Manila. And then, ang pandemic, huminto. Nung sinabi nila, ito na, maging MMF sana, maging MMFF, una-una kinakabahan ako dahil first MMFF po ito sa akin, tita. So, first time. So, mabigat, tita. So much pressure, no? And of course, Penduko. So, sabi ko, I have to look at it in 3 different aspects, no? Physically, emotionally, and spiritually, kumbaga. This is how I went inside, no? Physically, I tried to prepare my physique for this. Months before this movie happened, I came from America, I gained weight. So before shooting this film, I lost 20 pounds just for this film. So we designed a proper fitness regimen. I started for 2 months, CrossFit. Bubuhat kami, nag-bulking kami, strength. And then after that, a month or 2 before shooting, I started running a lot para lumiit ako bigla. So I lost 20 pounds before this movie. And then about a month before that, I requested Tita Ruby Ruiz na magiging acting coach ko po. Kasi may relationship na kami ni Tita Ruby Ruiz. Because my goal was, kapag darating na po ako sa set ni Direk, I wanted to be free. Hindi ko na po iniisip yung mga linya, yung mga objective, yung mga linya at yung mga nangyayari. Gusto ko ba mag-react lang sa mga artista ko. So that was the goal. Dahil sobrang pressure po ito. Sabi ko, I'd like to be 100% prepared. But there's no such thing as being 100% prepared because when you come on set, Direk has his own beats, nuances, very specific, no? So I want to be 100% open, kumbaga. So that's what happened, no? And I hope I did that, Direk. I hope I came to the set open and just reacting to whatever was coming towards us. So, yun po, medyo very detailed yung mga preparation po tayo dito sa movie. Well, ako, alam mo, sabi ko nga, pangarap ko pag gumawa ako ng isang parang superhero na pelikula, gusto ko yung, sana may producer, ganun eh. Yung parang healing.
no? Yung kaya kong i-heal yung mga taong may sakit physically, emotionally, and psychologically. So parang papasok ako sa loob. Pag may sakit sila sa sa katawan, papasok ako sa loob ng katawan nila. Siyempre, para akong si Ant-Man or whatever. Tapos, hahanapin ko kung ano yung problema nila physically, yung sakit nila, gagamutin ko. Pag may problema siya emotionally, yung depression, papasukin ko yung body niya, tapos i-heal ko. And then, pag spiritually, pag mental health, papasok ako dun sa kung saan mang ugat nila para i-solve ko. So parang ganun ang gusto kong ano. The best siguro yung if you can turn back time, can go back time, so whatever mistakes you have done, pwede mo i-correct. Or you've lost a loved one, pwede mo siyang balikan. So for me, that would be the best superhero power for me. Going back to your first question, box office yata. Kasi it's a whole ensemble thing, you know. Superpower. If I touch someone, that person will just be filled with love. Thank you, everyone, and we're so proud to be part of this project, and we're hoping to give us your support. And I'm so confident after seeing yung finished product na it will be something different and something na I believe the family will enjoy. At saka bagong take sa buhay ni Pedro Penduko. Congratulations in advance, Direk, Mateo, and the rest of the cast. Maraming salamat. In-analyze ko muna, kasi yung pinaka-last na Penduko, yung kay Matt Evans sa ABS-CBN, anong year ba yun? Basta 2000 something. Parang in-assess ko lang, since then, saan na ba tayo na-expose? Ayun nga, sa mga Marvel movies, sa streaming, sa Netflix. So, I felt it appropriate na hindi pwedeng gayahin ko lang yung ginawa na dati ni Direk Eric Mati, ni Direk Celso at Castillo. And since millennial naman po ako, I just had to, you know, assess kung ako ba, how would I enjoy it if I would be watching it. And doon ako nag-rely. So I really love working with Mateo. I think super perfect siya sa role. Parang sabi nga ni Sir John, Taylor fit siya. Yung his, hindi ko alam, childishness. It doesn't come off in a bad way. Parang super perfect kasi siya dun sa character ni Pedro. So nung nabasa ko man na yung script, and I've only worked with Mateo, sobrang tagal na. Pero nung nakilala ko siya, okay, kaya pala siya yung Pedro Penduko. Kasi siya talaga si Pedro Penduko with all his, parang may pagkabata, his childishness, yung pagka-jokester niya, yung mahilig siya mang-asar, medyo emotional. Parang ganon. Sige, cut mo lang ako kung may sinasabi na akong mali. But I think the film focuses more on yung friendship namin ni Mateo. So makita niyo kung paano siya mag-evolve, but it's mostly dun sa how they work together as a team para i-save yung mga kailangan i-save, yung mga mangkukulam. Ayun, maraming salamat, Kylie. No, thank you. Kylie was awesome to work with. Nakikita ko talaga na talagang pinaghandaan talaga niya yung role. No? Kumbaga, she had an acting coach on her side all the time. She was always requesting for additional fight scene, fight training. Kasi mahirap yung fight sa cinema eh. Kasi yung fight sa cinema, importante yung training dahil hindi sa paghampas ng tao, but yung distance para hindi mag-hurt yung partner mo. Kumbaga, distansya. So Kylie was the only character in the movie where I used fake RD sticks. Lahat sila gumagamit ako ng totoo. Si Kylie naman, nag-fake ako dahil grabe yung hampas niya. Ilang stick I broke 2 or 3 sticks because of Kylie. Kasi talagang pak. Tindi ni Kylie. She was really giving so much ba. Tindi, maganda. And we're not love team. I think we're partners. We're partners, kumbaga, in the film. Buddies, kumbaga. No? So it was nice working with her. Kumbaga, training with her, achieving goals together in the film, and doing the fight scenes together was very nice also. So, yun. Maraming salamat. I just want everyone to be parang ma-mesmerize dito sa bagong world na ginawa namin and look forward to more. Kasi, di ba, I mean,
karamihan ng mga past films sa Pilipinas, talagang kilig, di ba? Kilig lagi. And good thing, last year, horror naman yung nangibabaw. So, ito, bilang isang fantasy or hero, superhero, yun ang gusto ko, yung parang ma-mesmerize ka dun sa world, dun sa fantastic elements ng world, to the point na aabangan mo next year na sana meron pa. Unang-una, ang tawag dyan, dream come true. Yeah, it's something I want, parang gustong-gusto ko talaga. At saka pangalawa din, it's really a big opportunity. So, parang maraming salamat sa Panginoon, making everything come true. Yeah, that's it. I'm grateful for the opportunity. Actually po, ever since bata pa, I have the kind of, parang may laman sa loob ko na bagay talaga ako sa entertainment at saka sa mga ganitong klase ng komedyante or ng kanta or entertainment or shooting something. Ever since bata pa ako, nasa loob ko, it's just in me naturally, nandun. So, abang tinapos ko sa college, I know that's not my path. I know, naramdam ko, hindi yan path ko. So, nagsimula lang sa pagginawa ng content sa Facebook, sa social media, tapos hanggang nagiging ganito. So, about managing my time or being busy or kahit bata pa ako, kayang-kaya ko. Walang problema, kayang-kaya ko. Yung mga magulang ko po, alam nila, yung mga pamilya ko po, alam nila po. They know. And masaya po sila and they're very happy. Actually, may balak din ako na i-invite ko sila sa Pinas para itutour ko nila sa Pinas kung anong meron sa Pilipinas. Actually, mga friends ko po, nakikita nila mga videos ko sa social media, pero hindi sila naintindihan kasi Tagalog yung salita ko lagi. So tatanungin nila, Daniel, what are you talking about? What are you saying? I'm be like, bro, relax. I'm dealing with Filipinos. Calm down. I'm not dealing with you. Ganun ako. Gusto kong gamutin lahat ng galit. I want to heal all the hatred in everybody's hearts. Kasi I think yung mga galit na yan at lungkot ng mga tao ang pinagmumulan ng pagkasira ng mga relasyon. Relationship in a sense na hindi lang ng pamilya sa pamilya, relationship sa community, sa country, sa isang bansa, sa mundo, ng tao sa kapwa niya tao. So kung mawawala yung hatred, kung mawawala yung sadness, no, I think mahihilang lahat ng tao. It is very ideal na sinabi mong, okay, lahat na lang ba tayo masaya? Bakit hindi? Kasi pag mataas naman na yung kumbaga yung antas ng ating parang pagkatao, yung kasing mga anger, yung hate, pwede mo siyang pag-usapan, pwede mo siyang i-let go for the sake of everybody. So pag kinonsider mo ang mas maraming tao, kailangan mong gamutin yung hatred sa puso mo. Kasi kung ang iniisip mo lang sarili mong interest, magsistay yung anger at saka yung hate sa puso mo. So, ako ang wish ko, sana kung mabibigyan ko ng kapangyarihan ng anak ko na si Pedro Penduko, i-heal niya ang lahat ng hatred at saka sadness sa buhay ng tao. For the past years, there were a lot of challenges all over the globe. So, but since the child Jesus is actually a symbol of lights and happiness, so let's all welcome Jesus in our hearts so that we can enlighten and we can put lights in everybody's heart. Pedro Penduko was beautifully written and directed by Paul Laksamana, and the role is really very tailor-made, no? As Pedro Penduko to Matteo Guidicelli. So there are a lot of reasons for us to really watch Pedro Penduko. So don't miss this and invite your family to watch Pedro Penduko. Yung sinabi nila sa akin kung ano bang superpower na pwede ako, hindi lang para sa lahat po. There's a superpower if I can touch someone and just give love to that individual or that person. That would be the ultimate superpower to have. Pag-ibig, power of love, to give love to one another. After seeing the trailer, she was very happy actually. Sabi na love, it's very nice, it's nice. So I'm very proud that my wife loves it, and that's the ultimate affirmation that I need, kumbaga, no? Because
It means so much. It means so much for her. But ito pa, nag-uumpisa pa lang, kumbaga. December 25, mapapanood ng ating mga kababayan yung pelikula. So sana po ma-enjoy nyo lahat. Oo, sana ating mga kababayan sa buong mundo, no? Lahat, sana mapanood nyo yung Pedro Pinduco. At sana mag-guest nyo po ako again there. Sana mapuntahan natin yung mga kababayan abroad. Makita po natin. So, hopefully one of these days we can do this again. Merry Christmas po sa inyo lahat. I'd like to invite each and every one of you to have some time, spend time and watch Pedro Pinduco in cinemas December 25 with your friends, family, loved ones, lahat. Enjoy, spread the love, and just be a bundle of joy and love to everybody out there. Merry Christmas po sa inyo lahat.